So kung isa kang runner na budget meal ang hinahanap na running shoes, tapos yung gusto mo is yung sapatos na pwede sa easy run, pwede sa speed workouts, saka kung wala ka talagang ibang sapatos, pwede rin siya sa race day or pang race shoes mo. Pwede rin. Tapos relatively mura. Well, marahil ito na yung sapatos na hinahanap mo. Ito yung review ko sa sapatos na to, ang Li-Ning na Red Hare 8 Pro. Naipakita ko na to siguro mga several weeks ago. Sabi ko, i-review ko lang to kung natakbo ko na siya after ko siyang na-break in. So, right now, naka around 58 kilometers na ako dito. So, tamang-tama na siya for review. So, gaya ng nasabi ko sa previous video ko patungkol dito, sa impression video ko, sabi ko doon, naghahanap ako ng sapatos na pamalit or pang daily trainer, pamalit sa Brooks 2 ko or Brooks Trace 2. Tapos, yung natitipuhan kong sapatos noon is yung Adi Zero SL2 ng Adidas. Unfortunately, mahal nga siya, around 6,500. So, sabi ko sa sarili ko, maghahanap na lang ako ng medyo mura. Tapos, ito nga, nakita ko to na ni-review ng isang Chinese na runner. Sabi niya, comparable daw to sa Evo SL. Now, sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman masasabing pareho nga siya ng Evo SL kasi hindi ko nasubukan yung Evo SL. Pero so far, ito yung masasabi ko. Kung ayaw nyong tingnan yung buong video, ito lang yung masasabi ko. Ito yung isa sa pinakasulit na sapatos na nabili ko sa mahigit isang taon ko sa running. So, around 2,700 pesos ko siya nabili. And so far, hindi ako nagsisi. Ito yung mga pros and cons. Pero bago ko sabihin yung pros and cons nga pala, simulan muna natin sa specifications ng sapatos na to. Size 11 to. Ang timbang niya is 260 grams. So, relatively magaan na rin siya for a daily trainer. Non-carbon plated to. Tapos, ang stock height niya sa likod is 35 mm. Sa harap is 27 mm. So, ang drop niya is around 8 mm. Now, for context, tuwing bumibili ako ng sapatos, usually, nagwa one size up talaga ako. So, yung talagang sukat lang ng paa ko is size 10 lang. Ito, binili ko one size up, size 11 siya. Tapos, itong tongue niya is adequately padded, malambot. Tapos, sabihin na natin medyo mahaba rin relative sa ibang running shoes ko. Pero hindi siya gusseted. Itong upper niya naman, breathable, lightweight, engineered mesh. Ang tawag nila dito is Boom Fiber. Now, reinforce siya ng PU overlays para magbigay structure, magbigay support. So kung mapapansin nyo, itong toe box niya merong overlay, tapos dito sa gilid meron din, tapos dito meron din. Saka kung mapapansin nyo, itong gilid niya, ayan, meron siyang TPU. It acts as support. Ayan. Magkabilaan yan. Ayan. Hanggang dito sa likod. Heel collar niya naman, adequately padded din. Hindi naman ganun talaga kalambot, pero komportable. Tapos, itong usual na hinahanap ko, yung extra eyelet, meron siya. Ayan, dyan. Para sa ating runner's look. Itong lace niya, basic lang, nothing fancy. Pero sa pagkakalam ko, pareho to ng ginagamit nila sa mga high-end nila na running shoes, yung pang race day nila. Which is maganda yung friction. So, hindi siya basta-bastang natatanggal. Now, ito naman yung kanyang insole. Ayan. Hindi masyadong makapal, pero hindi rin masyadong manipis. Tapos, merong mga butas-butas kahit papaano dyan. So, ayan. Now, ang midsole ng sapatos na to is yung tinatawag nilang Boom Foam. So, kung Boom Fiber itong upper niya, itong midsole niya is Boom Foam na magaan, bouncy, saka resilient. Sa gitna naman niya, meron siyang TPU shank na nagbibigay ng support at stability. Now, gaya ng sabi ko, hindi ito carbon plated, saka hindi naaapektuhan ng TPU shank niya yung flexibility ng forefoot. So, bendable pa rin siya or flexible pa rin yung forefoot area niya. Ayaw ko kasi ng pang daily trainer tapos matigas kagaya ng carbon plated kasi para sa akin yung carbon plated is, for me, reserve lang or mostly pang speed workout ko lang talaga or race day. Kasi nagbabago or naiiba kasi yung running mechanics ko sa carbon-plated shoes. Pagdating naman dito sa outsole, ang gamit nila is GCR or ground control rubber. Medyo makapal din siya. Tapos, so far, yung traction niya maganda.
mapatuyuman o kaya basang daan. Now, mapunta naman tayo sa pros and cons ng sapatos na to base sa naging experience ko sa ilang linggo ko, sa ilang kilometrong paggamit ko nito. So, ang una sa listahan ko pagdating sa sapatos na to, kung bakit nagustuhan ko siya is yung forma niya or yung looks. At least for my taste. So far yan, pansin nyo naman siguro, para sa akin lang talaga, maporma siya, maganda siyang tingnan. Head turner. Yun. Pangalawa, magandang build quality at pulido yung pagkagawa. For the price, definitely isa to sa mga sapatos na masasabi kong quality talaga. Hindi siya tinipid. So yung pangatlong nagustuhan ko dito is yung relatively murang presyo niya. So 2,700 pesos lang. Yung usual price niya kung hindi siya naka-sale is around 3,000 to 3,600 pesos. Yung pang-apat na nagustuhan ko dito is yung soft at saka responsive na midsole niya. Andun yung lambot niya pero hindi siya to the point na napaka-squishy niya. Hindi rin siya ganun ka-firm. So tamang-tama lang ang templa. So tamang-tama lang yung timpla niya para sa akin. Saka pagdating sa mabilisang takbo, for example sa mga intervals na ginawa ko, saka sa mga strides na ginawa ko gamit ang sapatos na to, mararamdaman mo talaga yung energy return niya. Sa kagaya ng sinabi ko dun sa naunang video ko patungkol dito, familiar yung ride niya. Hindi kailangan or hindi ko kailangang mag-adjust. Yung running mechanics ko, hindi kailangang magbago. Now, pagdating naman dito sa toe box niya, relatively maluwag din siya para sa mga paa ko. Usually kasi, yun nga yung sinabi ko, nagsa-size up ako, size 11 yung binili ko, kahit size 10 lang yung mga paa ko. Kasi nga, ayaw ko nang mamatayan ng kuko. And so far ito, maluwag naman siya. Hindi problema or hindi sumasakit yung mga paa ko, especially yung mga kuko ko. Pagdating naman dito sa upper, maganda yung fit niya, komportable. Saka ramdam ko yung padding ng tang niya, especially dito sa upper part niya. So far, kahit tinatakbo ko siya sa mainit na panahon, hindi ko nararamdaman na umiinit yung paa ko dito. Yun nga yung sabi ko kanina, breathable itong boom fiber na gamit nila sa upper niya. Pagdating naman dito sa heel counter, saka sa heel collar niya, wala naman akong discomfort na nararamdaman. Tapos adequately, yun nga, yung padding niya, adequate din naman. Wala din akong heel slippage na experience. Kahit mabilisan yung takbo. Speaking of mabilisan na takbo, maganda din yung stability niya, saka yung traction niya, kahit yun nga, mabilis na yung takbo ko. Tapos yun nga yung sinabi ko kanina, itong outsole niya naman, maganda yung traction, mapatuyuman o kaya basang daan. So far, hindi naman ako nagkakaproblema na nag-i-slide siya, walang ganun. Now, as for durability, tingnan nyo yung outsole niya. Zoom in lang natin or try lang nating i-focus. So, 58 kilometers. Usually, itong side na to ang nagkakaroon ng sabihin na nating sign of usage. Kung ako or yung mga sapatos ko, usually dito talaga yung nakikitaan ko ng sign of usage or pagkapudpod. Pero so far, tingnan lang natin, try nating i-focus. Mapapansin nyo ba or makikita nyo ba? Napaka-minimal lang. Yan, napaka-minimal lang ng sign of usage. Actually, kung hindi mo talaga titiga ng maigi, hindi mo mapapansin na ginamit na siya. So base dito sa nakikita ko sa outsole niya, I guess durable or relatively durable naman siya. Now, pagdating naman sa cons, meron akong isang sabihin na nating napansin. Yung second day ng pagsuot ko ng sapatos na to, sumakit yung kaliwang paa ko dito sa midfoot sa arch area niya. Now, hindi ko masasabing sa sapatos yun or problema ng sapatos yun kasi sa kaliwang paa ko lang nangyari yun. Actually, nangyari din yun sa isang sapatos ko, yung Chowdan na Fiying PB 4.0. After kong ginamit yon, hindi particularly sa sapatos yon na problema. Sa mga paa ko yon or sa paa ko yon, sa kaliwang paa ko. Kasi yung kaliwang paa ko, medyo mababa yung arch area niya. Yung unang naging solusyon ko is lagyan ko siya ng konting heel pad. Ito, nag-cut out ako nito. Tapos nilagay ko dito sa kabila. Actually, magkabilaan, nilagay ko dito sa dalawa para at least pareho sila. So far, na-solve naman, pero yung ultimate na naging solusyon ko is mag-exercise sa paa ko para palakasin yung kaliwang paa ko. After naman nun, siguro mga 3 or 4 na suotan ko, nawala na talaga totally yung sakit ng paa ko. Kahit na hindi ko nilagyan or nilalagyan ng yun nga, yung heel pad. With all that being said, for its price na 2,700 pesos, kahit na sabihin na natin yung usual price niya is 3,000 to 3,600 pesos, sa build quality niya, sa ganda ng looks niya, sa midsole na technology niya, napakasulit na ng sapatos na to. All-rounder, pwede sa easy, pwede sa speed workout,
pwede rin sa race day.